Ano ang pangalan ng Diyos? Panginoon, Diyos Ama, walang hanggang Ama, Ala, o basta Diyos? Tama ba yun, mga kapatid? Ang totoo, walang pinagkaiba yan kung ang sagot sa tanong na sino ang nanalo sa eleksyon? Ang kandidato. Parehong hindi malinaw ang sagot, yamang ang Panginoon at ang kandidato ay hindi mga pangalan. Ang isang tao ay maaaring tawagin sir, boss, tatay, lolo, depende sa sitwasyon. Pero ang kanyang pangalan ang nagpapaalaala sa atin na lahat ng bagay may kinalaman sa kanya. Kaya paano mo makikilala ang tunay na Diyos kung hindi mo alam ang kanyang pangalan? Sa Biblia, marami ang tinatawag na Diyos. Halimbawa, noong panahon ng mga Israelita noon, mayroon silang kasabayang bansa na sumasamba kay Molech, Tammuz, Astoret, Dagon, at iba pang mga Diyos. At nung sinaunang Kristiyano naman, meron silang kasabayan na sumasamba kina Artemis, Hermes, at Zeus. Pero ang mga pangalan na ito ay mga huwad na Diyos. Kaya sino ang Diyos, ang tunay na Diyos na tinanggal nila mula sa Biblia? Pakisuyo, basahin natin ang nakaulat sa Awit 83:18. Ganito ang sinasabi. Malaman nawa ng mga tao na ikaw, na ang pangalan na Jehovah, ikaw lamang ang kataas-taasan sa buong lupa. Pakisuyo, Brother Mike, sa may picture. Ang Jehovah ay mula sa English translation para sa apat na Hebreyong katinig o consonant na YHWH o tinatawag na tetragrammaton. At ito ay binabasa mula kanan pakaliwa. At walang nakakaalam kung anong vowel o patinig na ginamit sa pangalan ng Diyos. Pero makikita ito sa old manuscript, sa sinaunang manuskrito, at isinulat ito sa iba't ibang lugar. Ang Jehovah ay nangangahulog ang pinangyayari niyang maging gayon. Ibig sabihin, lahat ng bagay, lahat ng mga nilalang niya, ay ayun ang gusto niyang, kung ano man ang nais niyang gawin, ito ay matutupad. At walang ibang pwedeng gumamit ng pangalan, ng banal na pangalan na ito ng Diyos, bukod lang sa Diyos na Jehovah. At ito ay makikita natin sa Hebreyong kasulatan almost 7,000 times. At mas marami kaysa sa mga pangalan nila Abraham, Moises at David. At mas marami kaysa sa mga titulo na gaya ng Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, at Diyos mismo. At hindi rin Jesus ang pangalan ng makapangyarihan sa lahat. At never, hindi kailanman inangkin ng ating Panginoong Jesus na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Actually, inuutos pa nga ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga kapwa manamba na sabi ron na, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Dahil ipinasulat ng Diyos na Jehovah ang kanyang pangalan ng maraming ulit sa Biblia, nais niyang gamitin natin ito at gusto na niya na malaman natin ang pangalan niya. Sa isang kautusan mula sa Israel, ipinasulat niya kay Moises, ang sabi niya rin sa may Deuteronomio 6:4, si Jehovah na Diyos natin ay nag-iisang Jehovah. At silipin mismo na ating Panginoong Isus yan. Kaya yung ating Panginoong Isus, ginagamit niya sa pang-araw-araw niya pamuhay at pangaral ang pangalan ng kanyang Ama, ang Diyos na Jehovah. At nanalangin pa nga siya, sabi niya na pakabanalin nawa ang iyong pangalan at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Bakit nga ba mahalaga na gamitin natin ang pangalan ng Diyos na Jehovah? Pakisuyo, basahin natin ang nakaulat sa Jeremias 10:10. Ganito ang binabanggit. Pero si Jehovah ay tunay na Diyos. Siya ang Diyos na buhay at ang walang hanggang hari. Sa galit niya ay mayayanig ang lupa at walang bansang makatatagal sa kanyang puwag. At walang binabanggit sa Biblia na pinagbawalan ng Diyos na Jehovah na gamitin ng magalang ang kanyang pangalan. Actually, yung mga tapat na lingkod niya panganong sinong panahon ay ginagamit ito madalas yung kanyang mga lingkod. At pinasisigla pa nga niya ang kanyang mga lingkod na tumawag at magpasalamat sa kanya. At nagbibigay pansin din siya sa mga palaisip sa kanyang pangalan at nangangako siya na ipagsasanggalan niya tayo
At kaya napakahalaga nga at isang kagalakan na at karangalan na makilala ang pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos, ang ating sinasamba, ang Diyos na Jehovah. At ito ay magdudulot sa atin ng pagpapala ngayon at sa inaraw.